Meron ho tayong 23 minuto mga kabombo makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Ngayon po ay araw ng kalayaan o Independence Day at kaugnay po niyan makakausap po natin ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. Kasama ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Colonel Francel Margareth Padilla. By the way, si Colonel Padilla ay kasama ho natin via Viber. Siya po ay nasa Canada ho ngayon mga kabombo kasama ang kalihim ng Department of National Defense, si Secretary Gibo Teodoro. Magandang araw ho sa inyo, Colonel, at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po'y napapanood at napapakinggan live sa ating 32 stations nationwide. Si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Okay, unahin ko po yung mga nakalinyang aktibidad ng Armed Forces of the Philippines ngayong pong araw, ngayong Independence Day. Ano pong mga activities ho natin ngayon sa Armed Forces, Colonel? Sure, no? Ngayon nga po pag-celebrate natin ng 128 na araw ng kalayaan, ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas po, nakikibahagi po kami sa traditional na aktibidad tulad po ng mga flag raising ceremonies. Meron po tayong military honors, meron din po tayong replaying activities at iba't iba pa pong community engagements sa buong bansa po. Sa lahat, sir, ang aming pinakamahalagang aktibidad po dito, yung pagpapatuloy po natin ng ating mandato na tiyakin po yung kaligtasan at seguridad ng sambayan ng Pilipino. So yung Independence Day po natin para sa isang sundalo, hindi po ito break from duty. Ito po ay reminder kung bakit po tayo nag-serve para sa ating kababayan. Habang ang buong bansa po ay nagdiriwang, patuloy po ang pagbabantay ng ating mga tropa sa ating mga hangganan po, para sa ating soberenya, dito po sa ating karagatan, sa himpapawid at maging sa cyberspace po. Para ho dun sa mga sundalo na nasa high-risk areas, may mga paraan ba para kahit papaano makapag-celebrate din ho sila ng Independence Day kahit sa limitadong oras lamang, Colonel? Sir, marami po sa ating mga sundalo ang nagdiriwang nitong Hunyo 12 habang naka-duty. So meron po tayo na mga nakadeploy sa mga malalayong isla po natin, sa mga borders po natin, mga border communities, sa mga barko po, at sa iba't iba pa pong operational areas. So maaari pong simple lamang yung kanila pong paggunita dito. Pwede siyang isang maikling pagtataas ng watawat o salo-salo po sa kampo. Ngunit ang pinakamataas po na pagdiriwang ng isang sundalo ay ang pagtupad sa kanyang panunumpa. So habang ang bayan po ay nagdiriwang ng kalayaan, ang sundalong Pilipino ang tahimik na nagbabantay po para dito. By the way, para po sa Armed Forces of the Philippines, ano ho ba para ho sa inyo ang tunay na diwa at tunay ho na kahulugan ng Independence Day, Colonel? So dito po sir, napakaganda po ng tema natin ngayong taon. Kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Ang sinasabi po nito na ang kalayaan tinatamasa po natin ngayon ay bunga po ng sakripisyo ng ating mga ninuno. Ito pong kinabukasan po natin ay nakasalalay po sa kung paano po natin ito pangangalagaan. So katulad po ng sinabi ng ating Chief of Staff ng si General Romeo S. Browner Jr. po, ang AFP po, nakatayo po tayo sa pagitan ng ating kasaysayan at sa ating kinabukasan. So ginagalang po natin ang kabayanihan ng ating mga bayani sa pamamagitan po ng pagiging tapat sa ating tungkulin bilang pong tagapagtanggol ng ating soberenya at mga demokratikong institusyon po at kapakanan po ng ating sambayanan. Para po sa AFP sir, ang Independence Day po, hindi lang po pag-alala sa nakaraan, ito rin po ay isang panata po namin na ang kalayaang pinaglaban po natin noon para natilihin po natin sir na buhay para sa mga susunod na henerasyon po. Okay. Bombo Jai, with your follow-up kay Colonel Padilla. Okay. Colonel, gaano kahalaga ang papel ng Armed Forces of the Philippines in protecting our independence? Pinakita naman natin dito na ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, bali kami po ay isa sa mga pangunahing haligi ng ating pambansang kalayaan at sa ating soberenya. So ang amin pong tungkulin, tiyakin po na ang bawat Pilipino ay malaya pong mabuhay, makapag-aral, makapagtrabaho po at mangarap para sa kani-kanyang pamilya at sa ating bayan in general. Ngunit po sa ating modernong pagdepensa,
higit pa po diyan, no, yung pagbabantay po natin ng ating mga borders, sir. Pinoprotektahan po natin yung ating maritime rights, no. Lalo na, sir, magsugunita rin po tayo ng 10th year anniversary ng ating arbitral win, no, diyan po sa United Nations Convention of the Law of the Sea. So over and above dyan, tumutugon din po tayo sa mga sakuna, lalo na ngayon po, no, nung may recent lang po na nakaraan na lindol, no. Tumutulong din po tayo sa mga komunidad, lumalaban po tayo sa terorismo, at nagpapatatag po tayo ng ating cybersecurity at ang paglaban po natin sa mga tinatawag nating fake news dyan po sa ating information environment. Ang kalayaan po natin ay parang isang tahanan, sir, no? Pwede natin maikumpara ito. Ang ating pong mga bayani, ang nagtayo nito, yung inyo pong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang isa sa mga nagbabantay po rito. Pero responsibilidad po ng bawat Pilipino na pangalagaan po natin ito para po mapanatili po nating matatag para sa susunod pong henerasyon. Are there any emerging modern threats sa 128 years ng Philippine independence, Colonel? Ang pinakamagandang sukatan po ng isang sandatahang lakas yung hindi po lamang ito gaano kalakas, no, sa panahon ng digmaan, kundi kung paano po namin, no, napapanatili yung kapayapaan. So nagbabago man po ang mga hamon natin, no, sa ating kalayaan. Kung noong unang panahon po, tradisyonal na pananakop po yung kinakaharap natin, ngayon naman po, mas komplikado at masasabi natin na multidimensional po yung mga banta. So kabilang po dito yung ating external security challenges at yung pagprotekta po natin, no, sa ating soberenya. Nandiyan din po yung mga cyber threats, no, laban sa ating mga critical infrastructure. Andyan po yung disinformation, propaganda, yung information manipulation na maaari din pong maghasik ng pagkakahati-hati ng ating bansa, no. Yung terorismo po at mga transnational crimes at mga climate-related disasters po na may epekto din po sa ating national security. Sa panahon ngayon po, hindi po lahat ng umaatake meron pong barko o tangke. Ang ilan po ay gumagamit ng keyboard, artificial intelligence, o maling impormasyon po, no, para po impluwensyahan yung ating lipunan. So overall, ang pagtatanggol po natin sa kalayaan ngayon ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta po sa ating teritoryo, kundi pati na rin po yung pagprotekta natin sa katotohanan, no? Yung ating mga institusyon po at yung, of course, ito pong mahalaga ay yung tiwala po ng sambayan ng Pilipino. And finally, Colonel, anong gusto niyong iwan na mensahe sa mga sundalo at mga sibilyan ngayong Independence Day? Sa ika-128 anniversary po ng ating Araw ng Kalayaan, inaanyayahan po ng inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang bawat Pilipino na pagnilayan po natin ang ating kasaysayan at ito pong mga sakripisyong nagbigay sa atin ng ating kalayaan. Ang tema po nga natin ngayong taon, kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Nagpapaalala po ito sa atin na ang ating kalayaan ay hindi lamang pamana, kundi po ito po ay isang pananagutan, lalo na po sa amin. So katulad po ng mensahe ng ating Chief of Staff, ang mga sundalo, mga mandaragat, mga marino, mga kawal natin ng himpapawid at mga civilian human resources ng AFP po, patuloy po na magiging buhay. Kami po mga buhay na halimbawa, no, ng patriotismo, disiplina at integridad para po magbigay inspirasyon sa sambayan ng Pilipino. Okay, thank you so much, Colonel. Mamo Jen? Okay. Colonel, ipahabol ko lang din siguro kung pwede hong discuss sa public. Ano pong purpose ng pagbisita ho ninyo kasama si Secretary Teodoro dyan sa may Canada, Colonel? Well, ito po, sir, is an official official visit ng ating Secretary of National Defense. Siya po ay inanyayahan po ng kanyang counterpart po dito sa Canada. And with that po, kaisa po Secretary of National Defense sa paggunita po ng Araw ng Kalayaan kasama po ang Filipino community po dito po sa Canada. Okay. Colonel, again, maraming salamat. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Ingat po kayo dyan sa Canada.
Thank you very much po and mabuhay po kayo. Mabuhay ho kayo. Ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines si Colonel Francel Margareth Padilla. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.